mas kikilalanin namin kayo what kind of travelers you guys are. Ayan. So we will have a quick icebreaker to know more of your preferences lang naman when traveling. So, James, let me know the rules. Yan. Alright, eto na. In this game, no, bibigyan namin kayo ng pictures na papakita namin sa inyo basically. And naka-arrange na siya. So, pipili lamang kayo sa mga pictures na hawak namin and you will explain bakit ito yung preferences ninyo at paano ito nakatutulong sa inyo. Okay, so here are the choices. Yes. Okay, first question. Are you a beach person or a mountains person? Beach? Mars? Ako, hindi naman halata, pero beach. Ayan, pakita lang. Yeah, The actually, timelines. uuwi ko lang galing ng Palawan, 17 days. So, Wow! 17 days, mom! How? It's all beach. So, iba rin yung sa akin yung bigay ng beach kasi I do free diving. So, even the May underwater, I can... license yun, di ba? Kailangan ng license for Yeah, I'm free also a diving. certified free diver. Wow! Okay, sa kanya na tayo papaturo. For the test after. Mamaya. Ano pong sagot? Di ba may ano yun? Yung May parang exam. May mga online sasagutan. exam. Yeah, yes. Sa mga free divers yan. Ikaw, Nate. Ako naman, magkaiba. Okay. Mountain naman ako. Kasi Yeah, you talaga, said. Oo nga, sabi Pili nga ko talaga kanina. yung mga nature with the nature. Kahit sabihin mo sa beach, ayun, meron din namang mga nature. Pero more on mountain talaga ako. Why though? Why? For me, hindi ko ma-explain pero iba yung Iba yung simoy ng naibibigay. bundok. Yes. Sobrang Fantasy humid, ng pag-akyat diba? ng mundo. Ang humid niya, nakakapagod. Akit niya, papawisan ka, mahamugan ka or anything like that. Pero iba yung pag nandoon ka na sa peak. Nakikita mo na yung whole, yung location talaga niya. It, Full feeling. parang Parang laki wow. ng mundo. Oo, parang feeling. nandito ako ngayon. Andiyan kayo mga. Sino kayo? Parang ang laki mo eh. Sino kayo? Kumbaga, kamusta kayo dyan sa baba? Mga ano kayo dyan. Ganun yung feeling niya. Love Next that. question. Expensive hotel or budget hotel? This Ako time. budget talaga. Usually pagka umakit ako ng mountain, hindi talaga ako nag-hotel. Kahit wala akong dalang tent, hindi ako nadala ng tent. May dala lang akong pang ano lang, tibak, pang kutsilyo, ganun. I do my own. Tapos meron akong cool. Pangtabas bed lang dito. ng mga ano. Oh, ganun lang. Yung life ano lang siya. Tawag doon yung inflatable bed. Okay. Oh, so ganun lang ginagawa ko. Bahala na. Kung may asthma, bahala. Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot sa ano eh. Hindi ka natatakot sa ahas. Yes, actually nagkaroon ako ng experience na may gumapang sa akin. Madilim, hindi ko nakita, pero alam kong ahas yon. Pero since kasi na nag-aalaga rin ako na ahas. Okay. I'm into exotic Sana animals yun. talaga. Yes, mga turtles, kahit anong klaseng animals, mga As a tarantula, wildlife ganun. photographer. ganun. Yes, Gives me mahilig the talaga wild, ako sa mga ganun, mga exotic. Yes, yes. Ikaw Love naman, that. Mars. Ako, depends eh. Minsan expensive, minsan budget. Pero more on budget hotels talaga kami. Pero kasi, ang trend nga ngayon is tutulugan mo lang naman. Actually. Aalis ka rin. Pero kasi, Ayun na nga lang hindi yung naman pahinga. lahat ng location ganon. So, minsan pwede kang mag-staycation, like a day or two, mag-staycation ka lang. So, medyo more on expensive hotel ka. Medyo, hindi naman like super expensive, like the Maldives Yeah. type of ano. Pwede pa rin na okay na hotel, comfortable, safe, and Yeah. maayos. Yun naman talaga yung pinaka-consider mo dapat for hotels. Parang hindi yung pagising mo ng umaga, parang inis ka na agad. Oo. Parang medyo ano pa rin. Refreshing pa rin. Refreshing pa rin. Kumbaga, Okay. masarap bumangon. Correct, Oo. correct. At lumabas. Yun. Yes. At perfect dahil lalabas ka. Siyempre, ang gagawin ay kakain. True. So, Eto ang na. next question ay, do you like street food or fine dining? O, di ba? Experience, ganon. Anong experience ang bet nyo? Street food or dining? Ako street food. Street food. Yes, Ito ako- never pa ako ako rin. nag-fine dining ever in my life. Okay, Kahit why? sa travel, never pa ako nag-fine dining. I always prefer street food, lalo sa ibang bansa. Ang sarap ng street food sa Thailand, sa Vietnam, sa Myanmar. Ang sasarap ng street food nila. So, dun pa lang buhay ka na. Ba't ka pa pupunta ng Correct, correct. fine dining? Yes, tapos di ka naman mabubusog. Yeah, exactly. Oo, plating kasi. For plating. taste lang talaga. Yung ibang babayad mo sa fine dining, another tour na yon. Actually, yeah. yeah. Gets naman. Siyempre sabi daw nila, the best you can know more about a culture is
through their street food di ba? So, yun. Alamin Kumbaga, nyo na kung anong kakainin nyo pag Mga lumabas scorpion, kayo. mga... Hindi ba? Iba yun. Hindi rin ako dun. Ikaw, Nate, what would you Same like? din, street food din talaga, yes. Pero yung sinasabi mong scorpion, actually, na-try ko is yung maggots. Maggots, Okay siya, ano siya, yung scorpion, maggots na yun centipede. kasi dried siya. Yes. And then, Crunchy worms, may ganon. nagbibenta, Oo, para na Tapos siyang inaasinan chicha. lang. Chicha Oo, para na worms. siyang Sa binggit. Sa binggit kasi May siya ganun nabili. nga. ulo. May Yung ganun. ano yung Sarap mo naman what do you call kumakain. this? The itag. Etag. Itag. I tried it before. Hindi ko nagustuhan. Pero yung meron kasi sila doon maggots na ano na naka-dry. Trinay ko yun. Okay naman, masarap Parang naman. chicha Parang worm. siyang chicha. Parang Kahit chicha, sa bowl, yes. meron nun yung chicha worm. Okay, next. Backpack or suitcase? Ano ba? Yan. Backpacker ba or suitcase? Ikaw naman, Nate. Ako backpacker. Like, na sinabi ko, Pakilabas. dito na. Pakilabas ang backpack. Ready na yan. Yan na lahat yan. Andiyan na lahat O siya. diba, ang liit May ng mga bag. rope ako na. pa sa gilid. May Maliit walkie-talkie lang. pa. Talagang may 3 t-shirts, then 3 pants. Okay na yun. Pagka Kompleto na siya. dumihan, Capsule wardrobe labakan ang na dating. lang, ganun. Correct. Ikaw naman, Ate Ako Mars. more on backpack, pero I sometimes do suitcase pag Why? ibang bansa. Pero hindi ka, may other people, di ba, kapag international, backpacker trip sila. Oo, yung mga, usually yung mga Europeans, ganyan. Yeah. They do backpack ng South, ng Asia, ganyan. Mga nami-meet ko rin, they do backpack. Pero kasi, minsan ang hassle din ng dala-dala mo Nalay yung din, mabigat oo. na backpack. Mas maginis. Pero sa Ang laki. Pilipinas, I do only backpack talaga. Backpack lang. Pero alam mo, mga Pinoy ngayon, gusto nila yung parang cute na mga suitcases. No? Yeah. Kasi nag-airport fit. Oo. Sabi nga daw nila, ang totoong season traveler, packs less daw. At saka mas, mas neutrals lang ang suot. Sa mga Pinoy ka lang daw makakita na naka-suitcase, naka ano ba yung suitcase cover. Yes. Tapos talagang fashion. Tapos balot na balot pa yun Balot yung na balot, ano. pero lahat ng kasama Innate niya pa. naka-jacket lang. Everyday Oo. OOTD Everyday yun. yun. Airport fits, ganyan. City adventure or nature adventure? Both kasi I experience both. Pag sa ibang bansa, more on city. Pag dito sa Philippines, more on nature. Kasi nga, beach. Yes. Kasi hindi You don't naman want the masyado city, magandang yes. city. Maginit sa cities. Hoy, maganda naman yung mga Iloilo City. Yes, Mga yung pwede ilan, anong- yung mga- iba. Yeah. Tama. Yung iilan? Well, totoo naman yun. Pili lang. Sige. Okay, sa kanya both. Yeah. Pero ikaw, Nate. Parang more on sa nature talaga. Nature talaga siya. talaga. Nature Wildlife. tripping. Wala Oo. ka naririnig na mga sasakyan, ganun talagang by your own. Paliglig lang. Yes. Tapos mga, Kulisa. ewan ko hindi mo maintindihan na tunog. Ganun. Mga Pagka Wala ka natulog ka na ng malayo gabi. ka. Mga andun na nangihingi yun. ng tulong yan. Iba pala yun, Nate. Mga Pag creepy nagising na, ka, creepy. parang, Hindi mo alam kung maganda yung gising mo, bangungot Actually. siya. And then siguro last, no? Sunrise or sunset? Ano yung Ay, mga ang hirap gusto nyong mamili. nakita na view? Nahirapan ako dyan. Sa airplane, ganyan, sa taas, o ano? Sunrise or Ako? sunset? Sunset talaga. Sunset. Sunset. It feels different pagka yung yung talagang yellowish na kulay. Kakaiba ang Oo. ano, Tapos sunset. yung hanggang sa mag-dark na siya, talagang tititigan mo lang. Same yung sinabi ni, Oo. di ba? Talagang titig ka Dissociation. lang. Yes. Yun na, doon mo yung ma-feel yung ano. It's a little bit sad kasi mawawala rin siya. Pero it feels na masaya mag-let go. Ganun. Ang Yun yung feeling ko kay nararamdaman Nate, ko. ano siya, no? Sentimental traveler. Yes. Kaya iba yung emotions na i-evoke sa kanya. Mars, ikaw? Ako, sunset din. Sunset. Bilang hindi ako masyadong morning person. Iba pala yung Kung reason. pagising mo, tanghali na. Pagising ko sa dagat, ay, tanghali na. Love that. Time to tan. Pero minsan I-appreciate sunrise. Pero minsan pag wala ka lang choice. Pag kunwari nasa boat ka, biglang kailangan mo palang mag-sunrise, nandabutan na kayo ng umaga. Or yung mga red-eye travelers, no? Gusto nila yung Yeah. parang medyo, ay, wow, umaga na, gano'n. Pero Tsaka maganda ang sakit sa mag-sunrise. ulo. Ang sakit sa ulo pag morning na ano. Correct. Yes. Yung sunset, parang at peace ka na, parang... Tsaka maganda pa Malamig mag-selfie. na. Pag sunset. Love that. Mga sunset True. lovers pala ang ating mga travelers for Yes. today. Now, ito naman ang tanong. In your experience as a traveler to Mars, Mars, we want to know from the perspective ng isang millennial, yung mga travel goals mismo ng generation ng millennials, no? How is it any different? And parang, why do you think some millennials complete the 82 provinces, ganyan, and become like a travel addict? Do you think ba na parang millennials are travel addicts? I think, yeah. Kasi Okay. mostly ng clients din namin, mostly na nakakasama ko sa
tours are millennials. Okay. And most of them nagko-complete ng gusto ma-complete or gusto mapuntahan lahat ng 82 provinces ng Pilipinas. Wow. So, I Philippines did first. Yeah, I did that I completed the 82 provinces last 2024. Yeah. Sana all. Sana all. Sana all tayo lahat. Pero well, kasi part na siya ng job ko ngayon. So, it's easier for me. Pero yung sa iba na as in naglalaan talaga ng oras, naglalaan ng pera, kasi hindi naman siya cheap. Yeah. Yeah, especially now. Nagtaas din ng prices lahat. Even Roro, even mga boats. Siyempre, fuel din sila nag-rely. So, yung mga millennials, I think they do more like joiner ng groups. Kasi para makatipid Totoo. on the budget side. Kasi kung like the Gen Z ones na mostly solo, gusto nila solo, ganyan. Solo, I mean, I have nothing against the solo traveling. Pero kasi, pagka gusto mong makomplete lahat, it will take you, I mean, as much as like ₱1 million siguro, I think, to travel around the Philippines. Kasi even pamasahe pa lang ng going to Batanes and Mindanao and everything, it's expensive na. So, mostly ngayon ng millennials, they rely on travel groups Yeah. para ma-complete itong PH82. Pero, I mean, iba-iba rin ng reason kung bakit kinocomplete yung 82 provinces. Some of them, like, kagaya ko, gusto kong makita lahat. Anong may offer nitong province na to, anong meron sa province na to, parang sa Mindanao ba, safe ba na pumunta? Yung iba kasi takot pang pumunta ng Mindanao. Yeah. Pero kami, na bilang nakailang beses na rin pumunta ng Mindanao, sobrang safe niya. I mean, Yes. there's like threats like in far-flung areas Yeah. pa. Pero yung cities itself, sobrang safe na. At mas maganda ang beach and nature sa Mindanao. Ooh, medyo untouched. Yeah, Glory pa sobrang kasi siya. virgin pa ng mga corals, Yeah. ng beach. As in, worth Hidden it talaga pa. siya. Worth it siyang puntahan. I would say na it's kind of sad also, no? Na parang Filipinos put it in their bucket list to go complete the PH82 because you have to be like a tourist in your own country. It's Yeah. kind of sad, di ba? Na parang sometimes you would even realize na shucks, yung domestic flights even take twice or thrice Yeah, mas the mahal than price. like international. So it's much easier to travel abroad than here in the country, which is, Actually. I think, a sad reality. So Yes, sana, pag-uusapan mas natin yan mamaya. diba? Medyo mga safer cities, ganon, safer natures, ganyan. Ano yung ultimate travel guide na maibibigay niyo sa mga schoolmates natin ngayon na naniniwala sa social media as a traveler where everything can be plot and planted? Paano ninyo nami-make sure no, na pasok itong places na to sa inyong criteria and can meet your expectations? Bukod sa gut feel mo. Oo. Parang maganda dito, Gut puntahan feel ko niya to. kasi. Ganun eh. Oo. Well, actually for me, parang parang pag napapanood mo kayo siya sa social media, parang andali. Di ba nakikita mo kasi, totoo yun. okay, nandito siya, nakapunta siya dito, wow, andali. Pero pagka nandoon ka na mismo sa location na yun, ikaw na yung gumagawa. Grabe ang hirap. Talagang yun nga, yung inakyat ko yung mountain ng tibak na bato. Nagduwal ako. So, pero pagka nandoon ka lang sa taas, video ka, nakakita. Iba yung nasa highlight social reel agad. media. Oo. Yeah. So for me, sa tingin ko yung guide na pagka social media ka titingin, it's very different pagka ikaw nagagawa. So, sa tingin ko for me, hindi siya ganun ka lapat dahil yun nga, gut feeling ako and iba talaga yung pag ikaw mismo yung gagawa without the help of social media. And I think you should probably like ask the right questions din no? Doon sa mga nagpo-post sa social media. Parang, paano Tamang po kayo sources. nakapunta dyan? Ganyan. Di ba? Parang, madali kasi paminsan pag when you just see na, yun nga, sabi mo, nandun na sila, parang highlight reels agad, lahat ng magaganda, pero bago pala sila pumunta, may lubak na bato, Tapos may ganon. mga hidden charges Oo, pala. may mga ganun pa sila, di ba? So medyo mahirap yung So tama naman yung sinabi. Pero dumating ba sa point mo na mayroon parang expectation versus reality? Parang ang ganda sa social media na ito. Tapos pag punta ko doon, Disappointment. di pala Yes, masyado. it's true. Actually, may ganong part din na ang ganda ng mga nakunang kasing location. Pero pag nakita mo yung likod, napakadaming basura. Biglang may ganun. Biglang may ganun. Kasi, ewan ko, yung mga ibang umaakyat din siguro, hindi nila iniisip na, syempre, para malinis din yung nature natin. Kunin na natin, kahit ikaw mismo, hindi mo naman kalat. Yes. Kunin mo na.
O baba mo na dun. Correct. Actually, yan Change din ang yun. problem sa social media Yeah. right now. Kasi lahat ng maganda ipopost. Yeah. Totoo. Pero yung behind the scenes na Yung bad ano, side hindi naman niya, nila no? ipopost eh. Ba't nila ipopost? Pinopromote nga nila. Correct. Yeah. Diba? Correct. Yun yung problem. Pero kasi may ibang travelers din naman na puro basura lang yung ipapakita. Na sabi mo maganda sa ganito, tapos puro basura naman pala. Oo. Which is hindi rin naman fault ng traveler. Correct, Kasi correct. it should be the LGUs na responsible dun sa lugar. Right. Totoo. Right. Diba? Since pinagkakakitaan niya rin Yeah, yung magbabayad ka tourists, ng eh. entrance, magbabayad ka environmental fee, tapos ang dadatnan mo ganun lang. Yeah, Para yeah. saan napupunta, 'di ba? Yeah. Pero with the social media kasi there's a fine line talaga between reality and expectation. Yeah. Kasi sa dami ko napuntahan, most of them naman, kung ano yung nakikita mo sa social media, ganun talaga. Yung iba lang talaga sobra mag-color grade, sobra Filter kung edit, filter, kung ganon. filter, which is parang, ay, pag nakita ko, hindi naman ganito kaganda. Correct. Parang may mga ganun naman talaga, which is hindi mo talaga maiiwasan Totoo. kahit saang lugar. And I think there should be like a good balance din. Na parang, okay, kung ipapakita mo yung mga basura, pwede mo naman din sabihin na parang, oh guys, parang let's make sure na let's keep it clean kasi sayang. Sabi ni initiative. Pwede rin mag-start on your own Yeah. din yung ano, Yes. may purpose ka rin Na sa huwag ka namang traveling. bash, di ba? Bash ka lang agad eh, di ba? Pero Parang feeling ko dahil din sa pagpapakita ng so much ganda sa isang place. Kunwari, sa social media yung photo or yung video, maganda kasi walang tao. Tapos pagdating mo dun, sobrang daming tao. Oo, puro bumbunan yung nakita mo. Oo, parang wala naman na. Diba? Parang Correct, ganun. correct. Pero sa inyo ba, pag nagta-travel kayo, kunwari, first time traveler nyo, tapos parang, syempre confused pa kayo sa nangyayari, would you trust social media para maging guide yun ninyo sa travel ninyo? Or do you have like any other search engines Oo, that you baka try meron to kayong look mas for? ma-offer. Actually, ang better source pa rin is vlogs. Vlogs. Okay. Yeah, like the BLOG. Yes. The OG vlogs. Oh, the vlogs. Yeah. The OG write-ups. vlogs. The write-ups. Yeah. That's the ano pa rin, yung basehan pa rin talaga ng traveling in everywhere. Bakit? Kasi they've done that before pa. Okay. Parang they experienced that before pa. So sinulat talaga nila yun right there and then after nilang gawin yung traveling. So yung social media, pag may nag-post dyan na influencer, sabihin natin, iba na yung edit niya eh. Iba na yung perspective, totoo. iba yung view niya Yeah. on traveling. So kung pupunta ka kunwari ng Hong Kong, it's better to like read an article. It won't hurt you. I mean, Yeah. kung Yeah. sasabihin nila ito sa article na ito lang yung presyo, ito yung ganyan, pero lumabas pala sa blog, ganito yung presyo. Maybe that's different time. Yeah. So parang kung first time traveler ka, do your own research well. And hindi rin yung basta-basta like na parang mukhang eme lang yung post. na, Yes. Di gawa-gawa makatotohanan. lang or ninakaw lang yung information. Yeah. Kasi maraming ganun. Even sa mga travel groups, maraming nagtatanong, scam ba yan? May mga ganun na ano. Medyo discernment pa rin talaga ang ano mo eh, no? Parang kung ikaw kasi, kung traveler ka talaga, kung legit traveler ka, parang may on discretion ka rin eh. Correct. Na on judgment mo rin syempre na hindi naman pwedeng, dahil ito ay maganda yung post niya, ang gaganda ng lugar, doon ka sasama. Yeah. Or doon ka magta-travel. Hindi naman siya ganon. Mm-mm. Alamin mo pa rin yung credibility nung page, credibility nung group. Kasi ang dami ngayon nag-offer Yeah. talaga ng tour. So, mahirap din talaga siya. So, do your own research first. Ako hot take ko, paminsan tumitingin ako ng raw Google reviews. Some Ayun, places, yun di din, ba? yeah. Yung mga ganun. Nandun And I na. would even look as if, parang kunwari may 5 stars siya, ganyan, or 4.5. Titignan ko yung super low ratings. Titignan, bakit kaya, di ba? Kasi sometimes there's so much good reviews. You're kind of like, ano ba to? Copy-paste ba silang lahat? Did they all read Baka this sila from lang din. somewhere? Oo, di ba? So it's also nice to have like a good balance of that. Since napag-usapan natin yan, no, ano ba yung mga recommended ninyong places na very budget-friendly lang for our beginners, travelers, na nanonood ngayon na schoolmates natin? Yes. For me, syempre dahil malapit sa Manila, yung Tanay na. Di ba? Sa Tanay talaga, yun na yung pinakamalapit sa atin. Na talagang nature trip siya. Tapos pag napunta ka pa ng 39 kilometers, yung pinaka-location na papunta ng Laguna or something. Iba talaga yung feel, yung wala kang masyadong kasabay na tao. Ikaw lang, lalo na pagka may mahilig sa mga motor. Yeah. Pagka Yeah. talagang motorcyclist ka, mahilig ka sa motor. Pag nagdadrive ka doon sa location with the nature, may mga puno sa gilid mo, yung hangin tumatama sa mukha mo, it feels different talaga. So,
for me, ang pinaka-best location, dahil yun din yung nakatulong sa akin, yung location na yun, is yung Tanay, sa Rizal talaga mismo. So yun, yun yung maibibigay ko sa kanilang best tip na location na maayos, maganda, at the same time, tipid ka talaga. Try mo muna, no? Na parang Oo. tanay muna. Para at Oo. least ma-gauge mo lang, ganito pala, mag-commute or like Yes. Like, matimbang mo motorsiklo. muna. Matimbang mo muna. Like, Tsaka para what kind masanay of- ka. Tama. Like, what kind of Yes. traveler you are. Ikaw, Mars. Ako, ang marirecommend ko, siguro for international, maybe like Hong Kong, Vietnam. Kasi yun yung madali. Madali talaga siyang like, and even locals are speaking English, even some guides are speaking English na. Pero kung local, maybe just like a beach trip na Pwede. near, Yeah. na afford ngayon. Kasi syempre it's summer, so magpatan naman kayo, guys. Liboracay. Lumabas naman kayo Lumabas naman sa araw para true. different din kasi yung ano talaga energy na nabibigay ng araw and ng Yes. beach sa atin. So Yeah. helpful talaga siya. So like Pero- mountain and beach pa rin talaga. Yes. Kasi parang naging usapan na yung ano no, yung parang mas mahal sa domestic kaysa sa international. Yeah. Ano yung comment nyo about it? Mas prefer nyo ba lumabas na lang sa country kaysa sa domestic? Kasi ganoon din naman yung presyo eh. Parang Maglalabas ka rin ng pera. oo, mas malala pa, 'di ba? In terms of returns of international mo na. experience, Yes. which one would you prefer? Sige, with mismo. Ako it depends eh kasi kung gusto mong malibot ang Pilipinas, you still need to like give it a chance na i-explore. Yeah. Kasi sobrang daming maganda sa Pilipinas, especially in Mindanao part and yung Batanes, ganyan. Pero kasi, sabihin natin yung take on international and domestic traveling. Domestic traveling, it's still cheaper. Bakit? Binook mo siya ahead of time. International traveling, binook mo 2 months before, 3 months before. Yeah. Expensive na siya. Gets. Hindi na siya, sabihin natin, sige, mura yung ticket mo, but pagdating mo doon, lahat ng expenses mo, Shoot up talaga. shoot up talaga. Bawi. Yeah. Talaga. So, sa akin, domestic traveling pa rin ang mas cheaper. Lalo kung gusto mong makita ang ganda ng Pilipinas. Yeah. So domestic ang ano niya, ang vote niya Mag-recommend pa niya. rin. Ikaw, Nate. Same din domestic dahil sa domestic pala ako Yes, nakapag-travel. love your Pero own. since may mga friends ako na nag-iibang bansa, Thailand, Japan, ganyan. Napapansin ko nga yung ganun yung way na mas mura nga daw, ganun. Kasi may mga location din ako napuntahan dito na parang 3 days lang ata kami nun. Sabihin ko na yung location sa Baguio. Oo. Naka 10,000 na ako. Grabe. Yeah, 10 days pa Presyong lang. turista din. Oo. Yes. Baka depende. Depende sa Depende rin sa naman sa hotel mo, location sa mo. kain Kasi mo. Alam nyo, minsan, tipid tips ko, kapag domestic yung travel mo, huwag kang magsasabi na na turista ka. Kasi minsan tinatanong nila Kilos yun lokal eh. dapat. Oo, Yes. dapat kilos lokal ka. Yung parang second time mo dito, third time mo dito. Yes, Kasi pag oo. nalaman nila na first time ka, ay, gatas ka. sure. Totoo yun. Kasi ako Promise, na-try ko. nangyari na sa amin yung several Diba? times. Na-try ko kasi yun na pagka pupunta ka sa isang location, talagang pag-aaralan ko kung ano yung mga salita nila doon. Correct. Yes. Kahit Kahit na yung basics. nakakatulong, parang pag Ilocano, kasi sa Benguet, Ilocano kabsat, ganun yung kabsat ka, kapatid, gaganon sa kabsat, awanta, ganyan, magkano, kadyad, parang magkano ganyan. Pag nagsalita ka ng ganun, parang, wow, bumababa talaga yung presyo. Pero pag nagsalita ka ng Tagalog doon, iniisip nila talaga taga-metro ka. Oo. So may bag kang Turista ka bibilin. talaga. Mahal talaga nila ibibigay sa'yo. So, I yun. love this. I love the tips. Ayan. So, so alamin nyo rin daw yung lengguwahe ng mga sinasalita ng mga kalokal ninyo. So, I love the tips at marami pa tayong malalaman because magbabalik pa ang Schoolmates!